Sikat na pagkain sa Asia ang tokwa. Dahil bukod sa mabibili ito sa abot kayang halaga, maraming paraan para i-prepare o i-consume ito. Mild lang o halos walang lasa ang tokwa, kaya mabilis itong mag-absorb ng flavor. Siksik din ito sa nutrients, vitamins at minerals na naghahatid ng maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga amazing benefits ng tokwa. Number 1, siksik sa protein. Isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit napakasikat ng tokwa ay dahil sa taglay nitong protein. Ang tokwa ay nagmula sa soya na nagtataglay ng complete protein. Ibig sabihin, ang tokwa ay kumpleto sa essential amino acids na kailangan natin. Pinopromote nito ang growth, repair, at maayos na function ng katawan. Ang tokwa ay isang plant protein alternative na ginagamit ng mga vegetarians at health enthusiasts dahil mababa ang calories nito. Bukod sa siksik ito nutrients, ang protein na taglay ng tokwa ay may kukumpara sa protina ng hayop. Dahil dito, ang tokwa ay traditional na ginagamit sa Asian cuisine, lalo na ng mga Buddhist. Ito rin ay ginagamit sa Western cooking bilang pamalit sa karne ng hayop. Kaya naman, ang regular na pag-consume ng tokwa ay nire-recommend ng mga nutritionist bilang parte ng healthy at balanced diet. Number 2, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Alam mo ba na maaaring makatulong ang tokwa upang maiwasan ang panganib ng cancer? Ang mga soy products tulad ng tokwa ay nagtataglay ng protective plant compounds na isoflavones. Sa katunayan, ang 1 gram ng soy protein ay mayroong 3.5 milligrams ng isoflavones. Kaya kung susumahin, ang 100 grams na tokwa ay naghahatid ng 60 milligrams ng isoflavones. Ang nasabing plant compound ay may kayahang i-minimize ang oxidative stress damage na nagdudulot ng onset ng chronic diseases kagaya ng cancer. Ayon sa pag-aaral, ang moderate consumption ng tokwa ay maaaring makatulong upang maiwasan ang risk ng breast, thyroid at uterine cancers. Ang tokwa ay mayroon ding saponins, isang uri ng active plant compound na maaaring makatulong upang maiwasan ang ilang uri ng cancer. Napatunayan din sa pag-aaral ng pag-consume ng soy isoflavones ay makakatulong para maiwasan ang colon, endometrial, prostate at stomach cancers. Number 3, makakabuti sa cardiovascular health. Another benefit ng tokwa ay makakabuti ito sa cardiovascular health. Ang mga pagkain na nagmula sa soya tulad ng tokwa ay kilala dahil sa hatid nitong cholesterol-lowering effects. Napatunayan ng mga eksperto sa Canada at United States na makakatulong soy protein upang maiwasan ang panganib ng heart disease. Ayon sa isang pag-aaral, ang protein na taglay ng tokwa ay makakatulong upang bumaba ang bad cholesterol ng 4%, pati na rin ang total cholesterol levels. Dahil sa taglay nitong protein, fiber at isoflavones, naniniwala rin ang mga eksperto na makakatulong ang tokwa upang mapanatiling healthy at normal ang kalusugan ng puso. Base sa isinagawang mga pag-aaral noong 2023, mas mababa ng 21% ang risk na magkaroon ng heart disease ang mga taong regular na kumakain ng tokwa. Kaya rin itong pababain ang blood pressure, lalo na sa mga taong overweight o may obesity. Number 4, anti-aging effects. Kung naghahanap ka naman ng natural na paraan para mapanatiling youthful looking ang iyong skin, subukan mong isama sa iyong regular diet ang tokwa. Ang mga soy products tulad ng milk, soybeans at tokwa ay maaaring makatulong upang ma-preserve ang elastin at skin-firming collagen na unti-unting bumababa habang tumatanda. Kino-consider ang tokwa na superfood dahil mayaman ito sa isoflavones na makakatulong sa pag-promote ng skin-firming collagen. Mababa rin ang saturated fat at calories ng tokwa, kaya araw-araw itong kinakain ng mga Japanese. Samantala, napatunayan ng mga scientists sa California na makakatulong ang regular na pag-consume ng tokwa upang mabawasan ang appearance ng wrinkles, pigmentation at dry skin. Para mapakinabangan ang hatid nitong anti-aging effects, ni-recommend ang pag-consume ng half-bloke ng tokwa araw-araw. Pinoprotektahan din ito ang iyong balat laban sa pinsalang sanhi ng oxidative stress. Number 5, pinopromote ang blood sugar management. Dahil sa taglay nitong complete protein o essential amino acids, ang tokwa ay swak din na plant-based alternative
para sa mga taong may diabetes. Mataas ang fiber nito at low in saturated fat. Ang tokwa ay isang low glycemic food na may 15 glycemic index. Ibig sabihin, hindi tataas agad ang iyong blood sugar levels kapag kumain ka ng tokwa. Ang isoflavones na matatagpuan sa tokwa ay maaari ring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Ayon sa pag-aaral, ang mga babaeng nasa post-menopausal stage na nagko-consume ng 100 mg ng soy isoflavones ay mas mababa ng 15% ang fasting blood sugar at 23% ang insulin levels kumpara sa mga babaeng hindi kumakain nito. Pinapababa rin ng soy isoflavones ang risk ng type 2 diabetes by 17%, kaya magandang isama ang tokwa sa regular diet ng mga diabetic patients. Number 6, makakatulong sa digestion at weight management. Bukod sa kakayahan nitong kontrolin ang blood sugar, ang tokwa ay makakatulong sa digestion at weight management. Ang 100 grams ng tokwa ay nagtataglay ng 2 grams ng fiber na makakabuti sa digestive system. Pinopromote nito ang pagdaloy ng pagkain sa intestine, pati na rin ang movement ng waste products sa iyong colon. Piniprevent din ng fiber ang digestive problems, kagaya ng constipation, diarrhea at bloating. Kung nagbabawas ka naman ng timbang o gusto mong mapanatili ang iyong figure, ang tokwa ay makakatulong sa iyo. Ang fiber na makukuha sa tokwa ay nagpo-promote ng feeling of fullness. Gayun din ang taglay nitong protein. Ang mga protein-rich food tulad ng tokwa ay makakatulong para ma-boost ang metabolism at humina ang appetite. As a result, mababawasan ang iyong calorie intake pati na rin ang iyong timbang. Number 7, makakabuti sa bone health. Makakabuti rin ang pagkonsume ng tokwa sa bone health. Sinasuggest ng mga eksperto ng isoflavones at protein na taglay ng tokwa ay maaaring makatulong upang maiwasan ang bone loss. Pinapaganda rin ito ang bone mineral density ng mga babaeng nasa post-menopausal stage. Additionally, ang tokwa ay good source din ng calcium, iron, phosphorus, copper, manganese, selenium at zinc. Sa katunayan, ang 100 grams na tokwa ay nagtataglay ng 53% daily value ng calcium, 51% ng manganese, 42% ng copper at 32% ng selenium. Mayroon din itong 15% daily value ng phosphorus at iron at 14% ng magnesium at zinc. Ang mga nasabing minerals ay makakatulong upang mapanatiling malakas at malusog ang mga buto. For instance, ang calcium ay may kakayahang patigasin at palakin ang iyong mga buto. Pinopromote naman ng manganese ang bone formation, remodeling at mineralization. Number 8, piniprevent ang eye problems. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong hindi nagko-consume ng sapat na protein at vitamin A ay mas at risk na magkaroon ng eye problems. Samantala, ang pag-consume ng diet na siksik sa protein ay makakatulong upang maiwasan ang age-related vision loss. Buti na lang, ang 100 grams na tokwa ay nagtataglay ng 17 grams ng protein at 18% daily value ng vitamin A. Ang vitamin A ay may kakayahang protektahan ang cornea at i-prevent ang night blindness. Kilala rin ang vitamin A as retinol na pinoproduce ng retina upang maiwasan ang problema sa paningin. In addition, ang tokwa ay nagtataglay ng sapat na amount ng omega-3 fatty acids, vitamin E at zinc na makakabuti sa eye health at retina. Ang taglay nitong isoflavones ay makakatulong din para maiwasan ng eye diseases tulad ng macular degeneration at diabetic retinopathy. Number 9, pinopromote ang mental health. Kung madalas kang makalimot o di kaya ay palagi kang wala sa mood, ang pagkonsume ng tokwa ay maaaring makatulong para ma-boost ang iyong mental health. Sinasuggest ng mga pag-aaral ng regular consumption ng soy foods tulad ng tokwa ay posibleng makatulong upang bumaba ang risk ng depression sa mga matatanda. Ang isoflavones at folate na makukuha sa tokwa ay maaaring makabuti sa brain health. Pinapaganda nito ang memory, attention, processing speed at overall brain function. Napatunayan sa pag-aaral ng pagkonsume ng halos 50 grams na tokwa araw-araw ay makakatulong para bumaba at na magkaroon ng depression ang mga nagbubuntis.
Mas mataas din ang risk na magkaroon ng depression ang mga taong may folate deficiency. Kaya naman, magandang isama sa daily diet ang tokwa para gumanda ang iyong mood at cognitive function. Number 10. Panlunas sa perimenopausal symptoms. Ang perimenopause ay isang natural na proseso kung saan ang ovaries ng babae ay unti-unting humihinto sa paggana. Habang ikaw ay tumatanda, bumababa rin ang production estrogen at progesterone sa iyong katawan. Dahil sa nasabing hormonal changes, maaari kang makaranas ng perimenopausal symptoms, kagaya ng irregular periods, mood swings, fatigue, hot flashes, at short-term memory problems. Fortunately, ang tokwa ay nagtataglay ng isoflavones na madalas inilalarawan bilang phytoestrogens. Ibig sabihin, ginagaya ng soy isoflavone ang hormone estrogen sa katawan ng tao. That's why ang regular na pagkonsume ng tokwa ay sinasabing makakatulong upang maibsan ang perimenopausal symptoms. Pero safe nga bang kainin ng tokwa? At ano-ano ang mga side effects nito? In general, ang tokwa ay kino-consider na safe para sa karamihan. However, dapat itong iwasan ng mga taong may soya allergy at problema sa thyroid. May ilang variety din ng soya products at tokwa na nagtataglay ng oxalate, kaya dapat itong iwasan ng mga taong may history ng calcium oxalate kidney stones. Furthermore, ang tokwa ay nagtataglay ng anti-nutrients tulad ng phytates at trypsin inhibitors na pumipigil sa absorption ng ilang uri ng nutrients. On the other hand, ni-recommend ng mga nutritionist at dietitian ang pag-consume ng tokwa in moderate amounts. Ang tokwa ay pwedeng i-consume ng 1 to 2 serves kada araw o 2 to 3 times kada linggo. Ang 1 serving ng tokwa ay tumitimbang ng halos 100 to 150 grams at nagtataglay ng 8 to 12 grams ng plant protein. Mas makakabuti rin na kumonsulta muna sa doktor o registered dietitian bago isama ang tokwa sa iyong diet, lalo na kung mayroon kang karamdaman o iniinom na medication. Ikaw, kumakain ka ba ng tokwa?